Aral ng salita ng ating mahal na Panginoon. Samahan po muna ninyo akong manalangin, minamahal, upang Diyos ay maglangis sa kanyang mapagpalang salita at patuloy na ipaunawa ng ating mahal na Panginoon ang dakila at banal na kalooban sa bawat isa sa atin at buksan ng Panginoon ang ating puso at pangunawa at maunawaan natin ang dakila at banal na kalooban ng ating mahal na Panginoon. Tayo po'y sama-samang manalangin mga minamahal sa oras nito. Hallelujah. Mapagpalang Diyos, Ama namin sa langit, makapangyarihan sa lahat, sa matamis at mapagpalang mong pangalan, Kristo Jesus, pangalan na ibinigay sa silong ng langit. Hallelujah. Ibabaw ng lupa na siyang sukat lamang namin ikaligtas. Sa iyong pangalan, Panginoon, kami umaasa at nagtitiwala. Dalangin namin na iyong gabay at patnubay sa gabing ito. Maging abang lingkod, mahal na Panginoon, tunay na sa kanang akin, wala pa akong magagawa. Anoint the words, Lord. Put the words in my mouth. Hallelujah. Dining prayer for our beloved honorable pastor. In the mighty name of Jesus, ay sama-sama naming sinasaway. Mahal na Panginoon, ginagapos ang lahat ng demonyong hadlang gawat na lang ng kaaway. Cast out right now and bind the power of darkness in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Amen and amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Purihin po't lawalhatiin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, mga minamahal, bago pong lahat, all the glory, honor, worship, and thanksgiving only belongs to our Lord Jesus Christ, our dearest Savior, and I give double honor and respect to our dearly beloved honorable pastor, beloved evangelist Wilder Estrada Almena, the man of God, the prophet of God, and we always cherish the loving memories and blessed the teachings, golden teachings of our dearly beloved assistant pastor, their beloved children, the whole blessed Almeida family, and pleasant evening po, minamahal sa lahat po ng ating mga webcast viewers, mga minamahal sa naabot ng programang ito, sa tinig na ito, ay aming ipinapaabot sa inyo, mga minamahal ang taos pusong pagbati at pagkukumusta sa lahat ng ating mga kapatirang umaantabay sa banal na programang ito. Gabi-gabi, mga minamahal, mula Luzon, Visayas at hanggang sa buong Mindanao, mga minamahal dito po sa dako ng Zamboanga City, mga minamahal Peninsula, Western Mindanao po, mga minamahal, at patuloy po ang aming pagpapaabot ng aming pagbati sa lahat ng ating mga Muslim brothers na patuloy pong umaantabay sa banal na gawain ng Diyos na ang biyaya at pagpapala ng ating mahal na Panginoon sa lahat po ng ating mga minamahal na mga kapatiran, galing po sa iba't ibang mga nearby outreaches, sa dako ng Malayal, sa dako ng Manukan, at maging sa dako ng Ayala, sa dako ng Ipil, mga minamahal, at maging sa dako ng Imelda, sa dako ng Malangas, sa mga kapatiran natin, mga minamahal na sasakop ng Zamboanga, na patuloy pong umaantabay sa banal na gawain ng Diyos, at sa lahat ng ating mga kapatiran OFW in abroad, mga minamahal, ang Diyos pong magpala sa inyo, ang kapayapaan at kagalakan ng mahal na Panginoon sumagana po sa inyo pong lahat, mga minamahal, sa mga kapatiran po natin, mga minamahal sa buong bansa ng Pilipinas. Hindi naman po namin maisa-isa, at ang Diyos pong magpala sa bawat isa sa atin. Tayo po, minamahal ko, ay dumako sa pag-aaral ng salita ng ating mahal na Panginoon. Ihanda po natin ang ating pong mga ballpen, ang ating pong mga papel, minamahal, at ang ating mga Biblia, at sundan po ninyo ako sa pagbasa ng ilang mga talata sa salita ng ating mahal na Panginoon. At ito po yung ikatlong bahagi na po, mga minamahal ko, ng ating pong topiko na pinag-aaralan, mga minamahal, unacceptable worship. Ito po ay third part na po, mga minamahal, at maaaring ito na po, mga minamahal ko, yung ending na po ng ating topic na ito, mga minamahal, at lubi ng ating mahal na Panginoon. By next day, mga minamahal, ay ibang topiko naman po ang ating pag-aaralan. At pag-aralan po natin, mga minamahal, ang topiko ito, mga minamahal, pagsamba na hindi po katanggap-tanggap sa ating pinakamamahal na Panginoon. We are God's worshiper. At ang sabi ng Biblia, mga minamahal, if a man be a worshiper of God, him he hear it. Kapag ang tao, mga minamahal ko, ay maging mananamba sa mahal na Panginoon, sila ay pakikinggan ng ating mahal na Panginoon. We know that God heareth not the sinners. But if a man be a worshiper of God, him he hear it. Naniniwala tayo, nanampalataya tayo, ng panalangin ng taong makasalanan kailanman na hindi po pakikinggan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yan po ay karumal-dumal. Ang panalangin ng mga taong makasalanan ay karumal-dumal sa ating mahal na Panginoon. Kaya nga po sabi ng Biblia, but if a man be a worshiper of God, kung ang tao ay maging mananamba, ibig sabihin, tatalikuran niya ang lahat ng kanyang mga kasalanan at matututo siyang sumamba at magbigay papuri
at luwalhati sa ating pinakamamahal na Panginoong Kristo, ang kanyang pagsamba ay magiging katanggap-tanggap sa ating mahal na Panginoon. Tayo po ay nag-ending kagabi, mga minamahal, doon po sa ating pinag-aaralan, pasok sa ating topiko, yung self-styled worship, mga minamahal pagsambang, mga minamahal sariling kaisipan. It means in their own terms, mga minamahal, in their own idea, and their own strategy, kanila pong linuluwalhati ang ating malapan, which is hindi po biblikal, mga minamahal ko, yung estilo ng kanilang pagsamba. Self-styled worship is a worshiper, mga minamahal, to the God in a wrong way. They worship the Lord, mga minamahal, tamang motibo, pero mali po, mga minamahal ko, ang paraan, mga minamahal. At tayo po'y dadako, mga minamahal, sa pangatlo, mga minamahal. Ang unang-una, mga minamahal ko, na uri ng pagsamba ay yung mga idolatrous worship, mga minamahal, yung mga evil worshiper. Ang pangalawa ay self-styled worship. At ang pangatlo, mga minamahal, ay yung mga careless worshiper, yung mga presumptive worshiper, yung mga sumasamba sa ating mahal na Panginoon, mga minamahal, na hindi sumasangguni sa ating pinakamamahal na Panginoon, upang ang ating pagsamba ay maging kalugod-lugod sa ating mahal na Panginoon. Make it sure, mga minamahal, na hindi po ito sa ating sariling estilo. Ito pong, mga minamahal, pangatlo, ay halos kadugtong lamang po, mga minamahal ko, ng self-styled worship. Pagsamba na pansariling estilo na hindi kinalulugdan ng ating mahal. As long na tayo po ay sasamba na hindi po, mga minamahal, related biblically, ibig sabihin, yung estilo ng pagsamba, makita po natin sa iba't ibang mga churches, sa iba't ibang mga fellowship, sa iba't ibang mga assembly, mga minamahal ko, ang kailang pagsamba ay hindi po biblical, hindi po nakasulat sa Biblia, hindi po yan kalugod-lugod sa ating mahal na Panginoon. Ang sabi rito, mga minamahal, from the book of 1 Chronicles, aklat po ng unang kronika, ang kabanata ay 15, ang talata ay mga minamahal, verse 12 hanggang verse 14. Ang sabi ng Biblia, and said unto them, ye are the chief of the fathers of the Levites. Sanctify yourself, both ye and your brethren, that ye may bring up the ark of the Lord of God of Israel unto the place that I have prepared for it. Makita mo, mga minamahal, yung word na sanctified, it means consecration, mga minamahal. Kino-consecrate, mga minamahal, yung mga pari before sila, mga minamahal, mag-offer ng kanilang pagsamba sa mahal na Panginoon. Dahil itong moment na ito ay ililipat po yung Ark of Covenant, kagaya ng ating pinag-aralan kagabi, yung mga minamahal, kaban ng tipan, mga minamahal, sa Ark of Covenant, ito po ay banal sa bansa ng Israel. At sa mga pagkakataong ito, yung Ark of Covenant, mga minamahal, ay wala po sa Israel, naandun po sa isang lugar, at kailangan nilang kunin yun at ilipat, mga minamahal ko, sa bansa ng Israel. So before nila gawin yon, kailangan, mga minamahal, they sanctify themselves before na kanila pong dalhin, mga minamahal, yung Ark of Covenant pabalik, mga minamahal, sa bansa ng Israel. Dahil dati-rati, yung Ark of Covenant na yan ay nasa bansa ng Israel. Ngunit nang sinakop po ng Babylonia sa pangunguna ni King Nabucodonosor, ang Ark of Covenant ay napunta sa iba't ibang panig, mga minamahal ko, ng dako. At hanggang sa panahon, mga minamahal, ng restoration ng Israel, hanggang sa dumating ang panahon na naging hari si David, mga minamahal, siya po ang nag-decide na kunin yung Ark of Covenant sa isang lugar at ibalik, minamahal ko, sa bansa, mga minamahal ko, ng Israel. Pero bago po nila ito gawin, kailangan, mga minamahal, they need to do, mga minamahal, to sanctify themselves, i-consecrate nila yung kanilang sarili, sapagkat yung Ark of Covenant ay isang banal na bagay. Kapag hawakan mo ito, mga minamahal, na ikaw ay isang tao makasalanan, mamamatay ka, mga minamahal. Sabi ng banal na Biblia in verse 13, kaili po, basahin natin. Sabi ng Biblia, for because ye did it not at the first, the Lord our God made a breach upon us, for that we sought him not after the due order. So the priests of the Levites sanctified themselves to bring up the ark of the Lord God of Israel. Sa Tagalog, at sinabi sa kanila, kayo ang mga pinuno ng mga sangbahayan ng mga magulang ng mga Levita. Ito po ay mga lahi ng mga pari, lahi ng mga Levita. Dahil hindi ka pwedeng maging pari
as long na hindi ka galing sa angkan ng mga Levita. Ganoon po kahirap. At sa panahon nila, ang nakakalungkot, ang mga pari lang ang nakakalapit sa Diyos, mga minamahal. Yung ibang tribo, mga minamahal, sapagkat meron pong 12 tribes ang Israel, mga minamahal, isa po sa 12 tribes ng Israel ang tribo ng Levita. Mga minamahal, dito po nagmumula ang mga lahi ng mga pari na nagbabantay sa tabernakulo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sila lang ang nakakalapit sa Diyos nung unang mga panahon, mga minamahal. Ang ibang lahi, ang ibang lipi, ang ibang tribo, mga minamahal, sa loob ng bansa ng Israel, hindi po sila karapat-dapat na lumapit sa ating mahal na Panginoon. Ang mga pari lang ang nakakalapit boldly in the Lord, mga minamahal, in the presence of the Lord. Pero ang ibang lahi, hindi po sila makalapit, mga minamahal, sa ating mahal na Panginoon. Ang sabi ng Biblia, pinuno sa mga sangbahayan ng mga magulang ng mga Levita. Ang sabi ng Biblia, magpakabanal kayo, sanctify thyself, at gayon din ang inyong mga kapatid, upang inyong maiahon ang kaban ng Panginoon ng Diyos ng Israel hanggang sa dakong aking pinaghandaan. In 13, sapagkat dahil sa hindi ninyo dinala ng una, ang Panginoon nating Diyos ay nagalit sa atin. Dahil, mga minamahal, parang hindi po nila pinapahalagahan yung kaban ng tipan. Kaya hindi nila kinuha ito at ibinalik sa bansa ng Israel. Ang sabi ng Biblia, sapagkat dahil hindi ninyo dinala ng una, ang Panginoon nating Diyos ay nagalit sa atin sapagkat hindi natin hinanap siya ayon sa kanyang utos, mga minamahal. Sa verse 14, sa gayoy, ang mga saserdote at ang mga Levita ay nagpakabanal upang iahon ang kaban ng Panginoon ng Diyos ng Israel, mga minamahal. Lahat po sila ay nag-consecrate sa kanila pong mga sarili. They sanctify themselves para maging worthy po sila, mga minamahal ko, sa pag-ahon nung kaban ng tipan papunta sa dakong inihanda ng mahal na Panginoon. At wala pong ibang dako na yon, kundi, mga minamahal, ang templo ng Panginoon sa dako ng Israel. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ang sabi po rito, mga minamahal, consulting about the proper order. Itong mga taong ito, mga minamahal, ang mga sa panahon nila Moses, o sa panahon ni King David rather, sila po ay yung first attempt nila, pagkuha, mga minamahal, nung kaban ng tipan, na failed po sila, mga minamahal. Bakit po? Hindi po sila humingi ng payo sa ating mahal na Panginoon. Naging careless po sila, mga minamahal ko, sa kanilang pagsamba, dahil hindi po nila basta-basta makukuha yung kaban ng tipan kung hindi po nila mahipo ang puso ng Diyos. Hindi po nila maluwalhati ang ating mahal na Panginoon. Kaya kailangan nilang mag-perform, mga minamahal, ng pag-worship sa ating kailangan nilang maghanda ng, mga minamahal, isang presentasyon ng pagsamba sa mahal na Panginoon upang mahipo ang Diyos at pahintulutan sila na dalhin, mga minamahal ko, ang kaban ng tipan patungo sa lugar na inihanda ng Panginoon kung saan doon ang templo ng ating buhay na Diyos. Ang kanilang ginawa, mga minamahal, ito po isa sa mga self-styled worship. Ginaya nila yung estilo ng mga uri ng pagsamba ng mga Palestine, mga minamahal. Instead na, mga minamahal, sambahin nila ang Panginoon in their own way, mga minamahal, na inutos ng mahal na Panginoon mula pa kay Moses, mula pa kay Abraham, mula pa kay Isaac, mula pa kay Jacob, mga minamahal, may mga pattern na ibinigay ang mahal na Panginoon kung papaano sa sambahin. Pero si David, instead na ang pattern na kanyang kunin ay mula sa kanyang ancestor, mga minamahal, kay Abraham, kay Isaac at sa kay Jacob, ang kanyang kinuhang estilo ay estilo, mga minamahal, ng pagsamba ng mga Palestinians, which is na hindi po yun kinalulugdan. Kaya ang tawag sa kanila, mga minamahal, sa mga panahon na yun ay mga careless worshiper, mga minamahal. Sumasamba sila, pero hindi nila alam kung ang kanilang estilo ng pagsamba ay kinalulugdan ba ng ating mahal na Panginoon. In perfect way, ang kailangan po natin gawin ay sumamba tayo, mga minamahal, kung ano ang nakasulat sa banal na estilo ng pagsamba na nakasulat sa ating banal na Biblia. Ang sabi ng Biblia, kapag binibiyahe ang ark, kailangan nakabalot ito, mga minamahal ko, ng telang kulay puti. At wala dapat makakakita dito. Dapat, mga minamahal, priest, pari, dapat ang nagpapasan. Dapat ang mga pari na nagpapasan ay consecrated. Ang mga priest, bago nila
pasanin, mga minamahal ko, ang arka, sapagkat sa first attempt nila, mga minamahal, ordinaryong sundalo lang ang nagpasan, mga minamahal, o naghila. Ito ilinagay nila sa isang kariton, sa isang karwahe, mga minamahal, na hinihila ng baka. Ngunit mga minamahal, nung ang karwahe ay tumama sa isang malaking bato at muntikan ng mahulog ang arka mula sa ibabaw ng karwahe, ito po'y sinalo ng isang sundalo at karakadakang sundalong yon, mga minamahal ko, ay namatay. Why? Sapagkat siya po'y humawak sa isang banal na bagay na hindi naman banal ang kanyang puso at hindi naman po banal ang kanyang isip. Kaya't naging dahilan ito na ito po, mga minamahal ko, ang kanyang ikinamatay. Second attempt nila, mga minamahal, ang ginawa ni David, mga minamahal, sinunod ang utos ng mahal na Panginoon. I-consecrate lahat ng pari, i-consecrate lahat ng mga choirs, i-consecrate lahat, mga minamahal ko, ng mga instrumentalist. Sapagkat ang nauuna, bago ang karwahe, mga minamahal, ay ang mga choirs, mga minamahal, ang mga mag-aawit, ang mga manunugtog. Kaya, yung mga minamahal, yung papel na ginagampanan ng mga mag-aawit sa church at ginagampanan ng mga manunugtog sa church ay hindi po biro, mga minamahal. Sila po ang nag-uuna. Kaya makita mo sa ating banal na gawain, yung sequence ng ating banal na gawain, before tayo dumako sa ating testimony portion, before tayo dumako sa ating giving, before tayo dumako sa ating preaching time, mga minamahal, sa ibang parte ng gawain, inuuna muna natin yung pagkanta sa ating mahal na Panginoon ng mga joyful song at mga solemn song, dahil yun ang intro, kagaya ng ginawa ni King David. Yung first attempt nila, estilo ng mga Palestine, ang kanilang estilong ginawa, hindi lalugod ng mahal na Panginoon. Na failure po yung kanilang first attempt. Second attempt, mga minamahal, in-apply na nila yung sarili nilang estilo, mga minamahal, na naayon sa kalooban ng mahal na Panginoon, na itinuro pa ng kanilang mga ancestors. Inuna nilang kinonsecrate ang mga choirs, kinonsecrate, mga minamahal, ang mga instrumentalist, ang mga mag-awit, ang mga manunugtog. Kaya nga po, mga minamahal, sa ating pagsamba, importante, mga minamahal, kung ikaw ay mag-awit, ikaw ay song leader, ikaw ay choir member, ikaw ay nag-assist, instrumentalist ka, mga minamahal, we need to consecrate ourselves before tayo mag-perform, mga minamahal, ng ating inihandang pag-worship sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi po basta-basta hawak na lang tayo ng panugtog. Hindi po pwedeng basta-basta na lang hawak tayo ng gitara. Hindi po pwedeng basta-basta na lang hawak tayo, mga minamahal, ng drums. Tayo ay tutugtog, tayo ay tatayo. Mga minamahal, we need to consecrate first ourselves before, mga minamahal, tayo tumayo sa banal na pulpito ng ating mahal na Panginoon o gamitin tayo bahagi ng iglesia at bahagi ng pagsamba sa ating pinakamamahal na Panginoon. Second attempt, ganun ang kanilang ginawa. Nauna ang mga choir member, pagkatapos, mga minamahal, yung Ark of Covenant, nalugod ang mahal na Panginoon, at habang dinadala nila, mga minamahal ko, yung arka na yon papunta sa Jerusalem at ilagay doon sa templo ng ating mahal na Panginoon, si David ay, mga minamahal, sumasayaw, tumatalon, sumisigaw, nagpupuri ng buong sigla, mga minamahal. At dahil po sa labis na pagpupuri at labis na pagsamba ni Haring David, labis na pagkanta at labis na pagsigaw ng buong puso, ng buong isip, ng buong lakas at buong kaluluwa, halos po siya ay mahubaran, mga minamahal, at dahil sa labis na pagsamba, mga minamahal, at performance ng mga choir members, mga instrumentalists sa mga panahon nilang yon, mga minamahal, pinahintulutan ng mahal na Panginoon na yung Ark of Covenant, mga minamahal, ay madala kung saan naandoon, mga minamahal, ang templo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ganun na ganun din po, mga minamahal. Hindi po basta-basta ang gampanin ng mga mag-aawit. Hindi po basta-basta ang gampanin ng mga manunugtog. Dahil tayo po ang ginagamit ng Panginoon para i-invite yung holy presence ng ating pinakamamahal na Panginoon. Mga minamahal, dinadala mo ang church, mga minamahal, sa presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon, at hindi po birong tungkulin yon, hindi po birong gampanin yon, mga minamahal, sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang ating pong number one na motibo bakit tayo sumasamba is to touch the heart, mga minamahal, of the living God. Ang mahipo
ang puso ng ating pinakamamahal na Panginoon sapagkat siyang sentro ng ating pagsamba. Kagaya ng sinabi ko kagabi, yung ipinangaral natin kagabi, mga minamahal, ang totoong pagsamba, mga minamahal, ang puso natin at ang isip natin ay nakasentro sa ating pinakamamahal na Panginoon, hindi po sa ating mga sarili. Dahil tayo po'y sumasamba, ang sabi pa nga ng ating pinag-aaralan, mga minamahal, when it comes to worship, you need to stick to the Word of God because worship is all about God. Worship belongs to God and He alone determines what is acceptable unto Him. Mga minamahal, worship, ang sabi rito, mga minamahal, ang worship daw po, mga minamahal, is all about God and worship belongs only to God. Mga minamahal, to Him alone. Yung pagsamba ay nauukol lamang po sa Kanya. Kaya sa ating pagsamba, mga minamahal, kailangan ang puso natin at ang isip natin ay nakafocus sa mahal na Panginoon. Hindi po sa ating sariling emosyon, hindi po sa ating mga sariling mga damdamin at mga sarili nating nararamdaman. Hindi po yan ang totoong pagsamba. Ang totoong pagsamba, kaya nga po mga minamahal, kapag ikaw ay mapuspos sa magitan ng mga makalangit na mga awitin, yung mga worship song, mga minamahal, kasi may mga kanta na punong-puno ng emosyon at nadadala tayo ng emosyon kaya tayo ay napupuspos. Pero iba po yung dala ng mga worship song, mga minamahal, sapagkat ito pong lahat ay all about God, mga minamahal. Pinupuri natin, tinataas natin, linuluwalhati natin, pinapasalamatan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Diyan po nalulugod ang ating mahal na Panginoon at ang presensya ng Panginoon ay bumababa at kumikilos ng mainam sa ating pong mga kalagitnaan. Ang pang-apat, mga minamalang panghuli, is the ignorant worship. Sometimes, maraming mga worshiper, mga minamal na ignorante sa kanilang mga uri ng pagsamba. Kung ano ang sinabi ng pastor, dahil syempre hindi po sila nagre-research, hindi po sila nag-aaral, mga minamal, kaya kung ano ang itinuro ng pastor, itinuro ng kanilang ministro, itinuro ng kanilang leader, ito na lang po ang kanilang ginagawa, mga minamal. Hindi po sila nagsasaliksik ng iba't ibang uri ng paraan, mga minamal, pagsambang kinalulugdan ng ating mahal na Panginoon. Kagaya po, mga minamahal ko, ng banal na Biblia, aklat po ng gawa, ang kabanata po, mga minamahal, ay kabanatang 17, ang talatay 22 hanggang 23. From the book of Acts chapter 17, verse 22, hanggang verse 23. Ito pong pagkakataong ito, si Apostol Pablo ay mga minamahal, pumunta sa iba't ibang panig ng bansa sabagat ang kanyang mission is to preach the gospel to the Gentiles, mga minamahal, sa mga hintil. Kaya siya po ay humayo, mga minamahal, nangaral ng ebanghelyo. At isang beses, siya po ay napunta, mga minamahal, sa bayan ng Atenas. Then Paul stood to the midst of Mars Hill, and he said, "Ye men of Athens, I perceive that in all things ye are too superstitious. For as I passed by, and I beheld your devotion, I found an altar with this inscription, to the unknown God, who therefore ye ignorantly worship Him, declare I unto you." At tumindig si Pablo sa gitna ng Areopago at sinabi, "Kayong mga lalaki ng taga-Atenas, sa lahat ng mga bagay ay napapansin kong kayo'y lubhang relihiyoso. Sapagkat sa aking pagdaraan at sa aking pagmamasid ng mga bagay na iyong sinasamba, ay nakasumpong din naman ako ng isang dambana na may sulat na ganito, sa isang Diyos na hindi kilala, to the unknown God. Yaon ngang inyong sinasamba, sa hindi pagkakilala, siya'y ang sa inyo'y ibinabalita ko." In verse 24, mga minamahal, 23 lamang po, mga minamahal, ang sabi ng banal na Biblia, ito po'y sa panahon, mga minamahal, ni Apostol Pablo, at kanya pong nabatid na ang mga minamahal bayan ng Atenas, they are, mga minamahal, ignorant worshiper. Why? Because they worship the God that they don't know. Just imagine, they worship the God that they don't know. Ano po ang essence, mga minamahal? Ano po ang pakinabang? Ano po ang halaga once you worship the God that you don't know, mga minamahal? Wala pong essence doon. Wala pong sarap doon. Sabagat sumasamba ka,
mga minamahal, kind of ignorant worship because you worship the God that you don't know. Yung bayan ng Atenas, mga minamahal, napaka-researchful po nila. Mga minamahal, sila po yung humahanap at araw-araw ay halos nagsasaliksik ng mga bagong tuklas at mga bagong mga pangyayari. At sila po, mga minamahal, ay mga relihiyoso. Kumbaga, mga minamahal, naniniwala sila sa mga superstitious belief, mga minamahal. At sila po ay totoong mananamba sa Diyos. Sapagkat pagpasok, mga minamahal ko, ni Apostle Paul, ay may nakita siyang mga dambana na mayroong mga estatwang nakalagay, iba't ibang uri ng estatwa. Ngunit namangha siya, mga minamahal, nagulat si Apostol Pablo nung may nakita siyang isang dambana at walang estatwang nakalagay, ngunit may nakaukit na sulat doon, to the unknown God, sa isang Diyos na hindi namin kilala. Ang sabi ni Apostol Pablo, dahil kayo ay mga ignorante at ang Diyos na ito na hindi niyo kilala, ang siyang Diyos na aking ipapakilala sa inyo. Walang iba, kundi ito si Jesus. Si Jesus na napako sa krus, namatay ng 3 araw, at pagkatapos ng 3 araw ay muling nabuhay at umakyat sa langit, mga minamahal, na siyang ating dakilang tagapagligtas. Purihin po ang ating mahal na Panginoon. The ineffective worship is worship, mga minamahal, with lack of understanding. The ineffective worship is kind of worship with lack of understanding. Mga minamahal, ito po yung pagsambang hindi po epektibo. Pagsambang hindi po katanggap-tanggap kahit kailan. Ang uri ng ganitong pagsamba ay hindi po katanggap-tanggap sa mahal na Panginoon. Unacceptable worship, mga minamahal, is a kind of ignorant worship. Ang sabi ng ating pinag-aaralan, ineffective worship is worship with lack of understanding. Napakahalaga na sa ating pagsamba ay mapuno tayo ng pangunawa. Ibig sabihin yung pagkakilala sa Diyos na iyong sinasamba. Mga minamahal, how can you worship, mga minamahal, the God that you don't know? Paano mo sasambahin ang Diyos na hindi mo kilala? Kagaya ng bansa ng Atenas, they worship the God that they don't know. So napakahirap, mga minamahal. So napakahalaga, as a worshiper, kilala mo, mga minamahal, kung sino ang iyong sinasamba. Dapat kilala mo kung sino ang iyong pinaglilingkuran. Dapat kilala mo kung sino, mga minamahal ko, ang iyong pinupuri, ang iyong dinadakila. Paano mo sasambahin kung ang iyong sinasamba ay hindi mo naman kilala? Kagaya ng ating buhay na Diyos, mga minamahal, in Revelation chapter 4 verse 11, isunod nating talatang pagbasa, mga minamahal, ang talatang ino, Thou art worthy, mga minamahal, O Lord, to receive the glory in honor and power, mga minamahal. Ito po ay napaka-accurate po. Napaka-accurate ng kanilang kasi nagiging accurate, nagiging mabisa, mga minamahal ko, yung pagsamba ng isang worshiper, if you know who is the God that you serve, if you know the God that you worship, kapag alam mo at kilala mo ang Diyos na iyong sinasamba, nagiging accurate yung uri ng iyong pagsamba. Kagaya ng mga worshiper, mga minamahal sa langit. Ito po ay mga worshiper sa langit. Yung nakasulat sa Revelation, chapter, mga minamahal 4, verse 11. Ito po yung mga worshiper na naandoon sa langit. They are very, very, very accurate. The content of their worship are so accurate. Mga minamahal, yung word na accurate, it means, mga minamahal, yung uri ng pagsamba ng may katiyakan ba? Tiyak na tiyak nila yung kanilang pagsamba. Sapagkat ang kanilang sinasamba ay kilala nilang Diyos, mga minamahal. Yun po ang ibig ko pong sabihin. Kagaya ng ating mga sinasamba noong unang mga panahon, mga minamahal, mga inanyo ang larawan, linilok ng kamay ng tao, hindi nga natin kilala, alam kung kailan yan, kung saan galing yan, kung ano ang pwede nilang magawa para sa atin, ano ba ang kapasidad nila at kakayahan nila para tulungan tayo sa panahon ng ating mga kagibitan. Pero ang Diyos na ating pinu-worship ngayon, the only one God, the true God that manifests in the flesh, mga minamahal, and dwelt among us, wala pong iba kundi ang ating pinakamamahal na Panginoon. Siya ay nag-iisang Diyos na lumikha ng lahat ng bagay, mga minamahal, bilang Ama, He is our Creator, bilang Anak, He is our Savior, at bilang Espiritu Santo, He is our Comforter. Mga minamahal, there's only one God but in three manifestation. At ang Diyos na ito, na nag-iisang Diyos, ay nagmanifesto sa laman sa katauhan ng ating pinakamamahal na
Panginoon at namuhay na kasama ng kanyang mga lingkod. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Basahin natin 4 verse 11, mga minamahal, marapat ka o Panginoon namin at Diyos namin, na tumanggap ng kaluwalhatian at ng kapurihan at ng kapangyarihan sapagkat nilikha mo ang lahat ng bagay. They understand that the Lord that they worship is the Creator of all things, mga minamahal. At dahil sa iyong kalooban ay nangagsalitaw at nangaglikha ang lahat ng bagay. Dahil po sa iyong kalooban, dahil sa iyong kapangyarihan, nagsilitaw at nalikha ang lahat ng bagay na ating nakikita sa ating panahon ngayon. Hindi po ito Big Bang Theory na kagaya ng mga minamahal sinasabi ni Charles Darwin regarding po sa Big Bang Theory, na ang kanyang theory, mga minamahal, ng lahat daw bagay na ating nakikita ngayon ay mula lamang po sa isang explosion, mula lamang po ito sa isang pagsabog. Nung sumabog po, mga minamahal, nagkaroon ng matinding explosion, nagkaroon ng matinding pagsabog sa sinaunang mga panahon, kaya nalikha ang mga puno, nalikha ang mga bundok, nalikha, mga minamahal, ang mga ibon, nalikha ang mga isda. Lahat ng bagay na ating nakikita, mga minamahal ko, ay nilikha sa magitan lang ng isang pagsabog. Yan, isang napakalaking kasinungalingan, mga minamahal. Ang ibig niyang sabihin ay walang manlilikha. Kaya bigla na lang lumitaw, mga minamahal, ang lahat ng bagay. Yan po ay hindi ka panipaniwala. Pero sa iyo at sa akin, na naniniwala mayroong isang dakilang tagapaglikha, mga minamahal, na isinaayos ang lahat ng bagay. Mga minamahal, paniwala ka. Minsan mamamangha ka sa mga minamahal, mga tourist spot sa ating bansa, mga tourist spot, mga minamahal, sa iba't ibang mga bansa. Mamamangha ka sa creation ng Diyos, mamamangha ka sa ganda na palang halos, mga minamahal, masabi mong tunay na dakila at kamangha-mangha ang aming tagapaglikha, sapagkat yung mga creation na yan ay tunay na mamamangha ka. Hindi mo pwedeng masabing nang walang naglikha ng lahat ng sa ganoon kaganda, mga minamahal, ganoon kakamangha-manghang mga nilikha. Hindi mo pwedeng sabihin na walang creator, mga minamahal. Always there has a creator, mga minamahal, that created all things. Wala pong iba kundi ang ating buhay na Diyos, ang ating mapagpalang Diyos, mga minamahal. The content of their worship are so accurate. Why? Why their worship are so accurate? Because, mga minamahal, they understand, they know, mga minamahal, the Lord that they serve. Kilala nila ang Diyos na kanilang pinaglilingkuran. Kaya alam nila na ang Diyos na kanilang sinasamba ay isang dakilang manlilikha, mga minamahal ko, ng lahat ng bagay. At ang sabi rito, mga minamahal, they feel the deepest essence of God. Nararamdaman nila, mga minamahal, yung lalim ng presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Tayo pong mga believers, hindi natin hinuulaan kung sino siya. Ang ating mahal na Panginoon, no, hindi natin hinulaan kung sino siya. Bagkus siya ay nagpakilala sa atin, mga minamahal, through His Holy Word and through His Holy Spirit. Nagpakilala siya kung sino siya. Hindi tayo nangapa sa dilim, mga minamahal, hindi natin hinulaan kung sino siya, kung ano siya, mga minamahal. Start from our conversion, mga minamahal, ang mahal na Panginoon na nagbukas ng isip natin, ang Diyos na ang nagbukas ng mga mata, ng mga puso natin, at dahil siya ang nagbukas, i-reveal ng mahal na Panginoon yung kanyang deity, i-reveal ng Panginoon yung kanyang attribute, yung kanyang ugali, yung kanyang katangian, yung kanyang pagkadiyos, yung kanyang kabutihan, yung kanyang biyaya, yung kanyang pagpapala, yung kanyang katapatan, yung kanyang pagmamalasakit, yung kanyang pag-ibig, mga minamahal, at ang kanyang pag-iingat ay ipinakita sa atin ng ating mahal na Panginoon para makilala natin kung sino siya. Hindi tayo nangapa sa dilim. Bagkus siya mismo ang nagpakilala sa iyo kung sino siya, siya mismo ang nagpakilala sa iyo kung ano siya kabuti, kung gaano siya katapat, kung gaano siya kamapagpalang Diyos na ating pinaglilingkuran. Sa magitan ng kanyang banal na Biblia, yung karakter ng Diyos ay nakasulat sa banal na Biblia, yung attribute ng Panginoon, that is God's attitude, word attribute. Ipinakilala niya kung sino siya, kung ano siya sa iyo, sa akin, sa ating lahat, mga minamahal, para patunayan na siya ay totoo at makapangyarihang Diyos na ating sinasamba sa magitan ng kanyang banal na Espiritu, mga minamahal. Kaya nga po, mga minamahal, hindi tao ang nagkumbinsi sa iyo, hindi ang mahal na pastor ang nagkumbinsi sa iyo, hindi ang mga preacher
ang nagkumbinsi sa iyo, mga minamahal. Ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo ang nagkumbinsi sa iyo, ang nagpakita sa iyo ng mga kamanghamanghang mga gawa para kumbinsihin ka na siya ay totoong Diyos. Siya ang nagpakita sa iyo kung paano ang pinagaling ang iyong karamdaman para kumbinsihin ka na siya ay dakilang Diyos at manggagamot. Siya ang nag-ingat sa iyo sa panahon ng panganib at kapahamakan upang ikaw ay, mga minamahal, magkaroon ng conclusion sa isip at sa puso mo na ikaw ay totoong pinagpala sapagkat nakilala mo ang Diyos na tagapag-ingat sa iyo, hindi lang ngayong araw, hanggang bukas, hindi lang hanggang bukas, hanggang sa katapusan ng daigdig. Mga minamahal, ay iingatan ka at iingatan ako sapagkat ang Diyos natin na nagpatunay sa iyo kung paano siyang nag-iingat ay hindi magbabago magpakailan-kailan pa man, because Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Siya'y Diyos, mga minamahal, na hindi nagbabago. Kaya we are blessed among the blessed dahil hindi tao ang nagkumbinsi sa'yo. Hindi sino man ang nagkumbinsi. May ginamit siya na tao, oo, na nagdala sa'yo sa gawain. May ginamit siyang preacher, oo, mga minamahal, para ipangaral ang kanyang banal na ebanghelyo. Pero mga instrumento lang kami, mga kasangkapan lang kami ng ating mahal na Panginoon. Ang totoong, mga minamahal, kumumbinsi sa iyo, sa akin, sa ating lahat, na nandito ngayon na naglilingkod sa mahal na Panginoon. Walang iba kundi ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ang sabi ng Biblia, mga minamahal, that your faith, mga minamahal, stand not in the wisdom of men, but in the power of the living God. Hindi ka na kumbinsi dito dahil sa mga minamahal pilantik ng dila sa mga matatamis ng mga pananalita ng ating mga ngaral. Ikaw ay nakumbinsi dito dahil nakita ng iyong dalawang mata kung gaano katotoo ang Diyos na iyong pinaglilingkuran. Tingnan mo kahapon, mga minamahal, or rather nung Sunday, nung kami napunta ng Ipil, may kapatiran na nakakabless, mga minamahal ko, yung kanyang patutuo. Amen. Mamamangha ka, mga minamahal, sa kanyang patutuo. Makikita mo na sa kanyang pagiging baguhan, hindi siya naniniwala sa mga testimony na kanyang, mga minamahal, naririnig in pulpit. Iniisip niya na yung mga patutuong ito, mga minamahal ko, ay mga binayaran lang, kagaya po ng ilan sa ating mga kapatiran na hindi naniniwala na yung mga patutuong ito na ating mga minamahal, mga kapatiran natin nagte-testify in pulpit, hindi po sila naniniwala, mga minamahal, na ito ay talagang, mga minamahal, based on their own experience. Based on their own experience. Si Brother Albert, mga minamahal, Tero, kapatiran natin sa dako po, mga minamahal ko, ng Ipil, mga minamahal, ito po ay sakop na po ng Sibugay Province. Nung Sunday kami po ay naandun. Na-bless ako sa kanyang patutuo. Sapagkat yung time na yon, wala siyang kamalay-malay na sa kanilang lugar sa dako ng Ipil ay kumakalat po, mga minamahal ko, yung kumakarnap, mga minamahal, maging ang mga tricycle ay kinukuha ng mga karnaper na ito. Hindi po niya alam yon, wala po siyang balita, inosente po siya sa ganon, mga minamahal. At alam po ninyo, meron pong sumakay sa kanya, mga minamahal, na isang tao. Ang sabi po ng tao na yon, Brad, wala akong perang dala. Pero pag ihatid mo ako sa lugar na iyon, doon kita babayaran. So, siyempre siya ay malinis ang kanyang puso, ang kanyang konsensya. Wala siyang iniisip na mga hold-upper na issue na gano'n, balita. Kaya pinasakay ngayon. Ngunit ang sabi niya, sir, before tayo tumuloy, magpapagasolina muna ako. Siya po ay nagpagasolina. Nilagyan niya po, mga minamahal, ng gasolina yung kanyang motor. Mga minamahal, ng 100 pesos. At pagkatapos maggasolina, nakita niyo nakalagay doon 100 pesos, mga minamahal. Sila po ay umalis. Ngunit nung sila po ay nasa unahan na, mga minamahal, siguro mga minamahal, 100 meters away na po mula doon, mga minamahal, sa gasoline station, tinignan niya po, mga minamahal, yung mga minamahal meter gauge ng kanyang motor. At nakita niya empty. Nagtaka siya, bakit empty yung meter gauge, mga minamahal, hallelujah, ng motor na ito? Samantalang nagpagasolina ako kanina. At alam po ninyo, mga minamahal, para maklaro, dahil gabi na po yun hapon na po, magdidilim na mga minamahal, kanyang inilawan ng flashlight yung loob ng tangke, kanyang inikot, mga minamahal, at tinapatan. Samantalang kapag kinakargahan niya ng kahit konti, nakikita niya yung gasolina. Alam po ninyo, wala siyang nakitang gasolina doon sa loob ng tangke. Sabi niya, sir, hindi po pwedeng maihatid kita. Kasi
walang gasolina yung tangke ko. Babalik muna ako doon sa gasoline station na yon at tatanungin ko, bakit walang gasolina samantalang nagpakarga ako? Bumaba, mga minamahal, yung tao at tumawag siya ng tricycle driver. Mga minamahal, kilala niya rin po yung tricycle driver na yun, tinawag niya at pinasakay niya doon. Mga minamahal, alam po ninyo, mga minamahal, yung tricycle driver na yon na linipatan, yun po ang nakuhang sasakyan, mga minamahal ko sa kanya. Amen? Yung sasakyan ng linipatan, kinarnap yung motor, mga minamahal, at nakakalungkot, mga minamahal, dahil kawawa naman yung kinarnap. Ang point natin doon, yung pag-iingat ng Diyos, yung pagproteksyon ng mahal na Panginoon. Binalikan niya yung gasoline station at alam po ninyo, halos mga minamahal, dinidebate pa siya ng gasoline boy. Sabi niya, sir, talagang naggasolina kami sa iyo. Dahil ito nga, 100, ito pa yung pinagasolina mo, dahil hindi pa po matagal, hindi pa po nabubura doon, dahil hindi po yan nabubura as long na walang susunod. Mga minamahal, hindi na lang po siya nakipagtalo. At kinabukasan, nalaman niya po na yung motor na kanyang tinawag para lumipat doon yung kanyang pasahero, yun ang motor na kinuha, mga minamahal. So, makita mo yung pag-intervene ng Diyos. Nakita mo yung pag-iingat ng mahal na Panginoon. Doon kami pauwi na po, mga minamahal, nung Sunday, mga minamahal, may kasunod po kaming, mga minamahal, 3 truck ng gasolina. Hindi po kami maka-overtake. Sumusunod lang po kami, mga minamahal, truck ng gasolina, tapos yung high ace, pagkatapos ay yung Fortuner, mga minamahal. Bigla po kaming umistop dahil, mga minamahal, may sira yung kalsada. Nagtaka kami, nakaharap kami sa harapan, yung series na kulay yellow, mga minamahal. Bigla pong huminto, mga minamahal, sa unahan namin, pero nakaharap na po siya sa amin dahil mga minamahal, kasalubong man kami, nakaharap siya sa amin. Nagulat kami, bakit huminto? Sinapasabi ko, bakit kaya huminto yung series na ito? Wala po kaming kamalay-malay na doon pala sa taas dahil pababa, may bumubulosok na isang truck na nawala ng preno, mga minamahal. Yung ibang mga sasakyan doon sa taas ay nabangga niya, yung signage na nasa gilid, nasira, mga minamahal, dahil walang preno. At alam po ninyo, mga minamahal, in between doon sa tangke, merong high ace po sa kanilang harapan. Yung nasa harapan naman namin na isang Fortuner, hindi po siya dumiretso, mga minamahal. Nagpuwang po siya siguro mga 3 to 4 meters. Hindi po siya tumabi sa high ace, mga minamahal, yung Fortuner na yon, at kami ang nasa likod. Mga minamahal, alam po ninyo, yung truck na yon na nawala ng preno, doon po lumusot sa bakanting 4 na metro po ang lapad. Tinamaan, mga minamahal, yung Fortuner, tinamaan yung high ace, muntikan pang mahulog yung truck, mga minamahal ko, doon sa bangin. Ang sabi ko, tingnan mo ang gawa ng Diyos. Kung yung mga minamahal Fortuner na nasa harapan namin ay umabante pa unahan, inakupahan niya yung 4 na metrong, mga minamahal, bakante, kami ay susunod. Kami ang tinatamaan sana, mga minamahal ko, nung truck na yun. Ngunit talagang mabait ang mahal na Panginoon. Ang Diyos ay totoong talagang nag-iingat. Yan po ang sinasabi, mga minamahal, na hindi tayo nangapa, mga minamahal, o hindi natin hinulaan kung sino ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Mismo ang Diyos ang nagpakilala sa atin kung gaano siya kabuti, kung gaano siya nag-iingat, kung papaano siyang nagpuproteksyon, kung papaano siyang nagliligtas, mga minamahal. Binuksan niya yung puso natin, yung isip natin, mga minamahal, to understand yung value ng paglilingkod natin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ito po ay dahil sa salita ng Diyos na ipinangaral ng ating mga mangangaral. Ngunit kagaya ng sinabi ko, kami instrumento lang, kami kasangkapan lang para maipaunawa sa inyo kung gaano kabait, kung gaano kabuti at nag-iingat ang mahal na Panginoon sa ating buhay. Ang sabi po rito, those who know Him best, worship Him best, mga minamahal. Totoo po yan. Kapag malalim yung pagkakilala mo sa Kanya, amen, yung pagsamba mo ay malalim din. Pero kung mababaw ang pagkakilala mo sa Kanya, ang pagsamba mo ay mababaw din. Kaya nga po, ignorant worship is a kind of worship, mga minamahal. Ineffective worship is worship without lack of knowledge, or with lack of knowledge, lack of understanding. Mga minamahal, dahil mababaw yung pagkakilala mo sa Kanya, mababaw din yung uri ng pagsamba mo sa Kanya. Kapag malalim ang pagkakilala mo sa Kanya, siyempre sasamba ka ng malalim na uri ng pagsamba, sapagkat malalim ang pagkakilala mo sa Kanya. Kaya nga po, mga minamahal, ipag-pray natin, Lord, deepening our love, palalimin mo yung aming pag-ibig sa iyo.
palalimin mo yung aming pagkakilala sa iyo. Because there is no fish in the shallow water. Wala pong, mga minamahal, big fish. There's no big fish in the shallow water. Wala pong malaking isda, mga minamahal, sa mababaw na tubig. If you want big fish, kailangan mong mangisda doon sa malalim, mga minamahal na tubig, malalim na dako ng tubig. Ang ibig sabihin, we need to pray that the Lord, deepening our love, deepening our understanding, our wisdom, palalimin mo ang aming pangunawa, palalimin mo ang aming pagkakilala sa iyo, palalimin mo ang aming pag-ibig sa iyo. Dahil kung malalim ang pag-ibig mo, malalim ang pagkakilala mo, malalim ang pangunawa mo, regarding sa ating buhay na Diyos, ang pagsamba mo ay lalalim din, ang pag-ibig mo ay lalalim din, ang pagpupuri mo sa Panginoon, mga minamahal, ay lalalim din. Yan po yung ibig sabihin na kailangan, mga minamahal, hallelujah, kailangan mag-spend tayo ng time, mag-spend tayo ng effort para makilala natin lalo ang mahal na Panginoon, because the more we know Him, the more we love Him. Habang malalim yung pagkakilala natin, ang pangunawa natin sa mahal na Panginoon, lumalalim din naman, mga minamahal, ang ating pag-ibig sa Kanya. Kaya ang sabi rito, mga minamahal, those who know Him better, worship Him better. Those who know Him best, worship Him best. Those, mga minamahal, who know Him better, worship Him better. How can you truly worship God if you don't know Him? Paano mo siya masasamba ng totoo? Mga minamahal, kung katulad ka ng mga taga-Atenas, they worship the God that they don't know. Paano mo? Paano ka mabibless? Paano ka mabubusog? Paano mo, mga minamahal, makumbinsi ang sarili mo kung ang Diyos na yung sinasamba ay hindi mo kilala kung sino siya, mga minamahal. Kagaya ng mga nakakalungkot kagaya ng mga minamahal, yung mga patheism na nag-worship sila sa mga ibon, sa mga bundok, sa mga kahoy, sa mga ilog, sa mga sapa, mga minamahal, maging sa dagat, mga minamahal, kanilang sinasamba. That mga minamahal, mga yan ay mga creation lang. Ang dapat nating sambahin ay ang ating Creator. Ano bang magagawa ng mga bagay na yan sa atin? Ikumpara sa magagawa, mga minamahal, ang ating dakilang tagapaglikha, ang ating buhay na Diyos. Kaya nga po nakakalungkot na instead na dapat ang purihin at sambahin ng tao ay ang dakilang manlilika, hindi ang mga bagay, mga minamahal ko, na nilikha. How can you truly worship God if you don't know Him? Paano mo, mga minamahal, mapapupurihan ang isang Diyos na hindi mo kilala? Kailangan, mga minamahal, yung content ng ating worship ay maging accurate din. Kagaya ng mga worshipers in heaven, they worship the Lord, mga minamahal, in accurate way. The content of their worship is so accurate. Kaya nga po, nalugod ang mahal na Panginoon, mga minamahal, sa kanila. Ang sabi rito, God did not please if we worship Him ignorantly. Hindi po nalulugod ang mahal na Panginoon kapag ang ating pagsamba isang uri na pagsamba na punong-puno ng kamangmangan, mga minamahal. May Biblia, may salita ng Panginoon. Kaya nga po, palagi po nating subaybayan ang banal na gawain ng ating mahal na Panginoon, itong ating Jesus Miracle Hour, mga minamahal, every Saturday night, 7 o'clock, mga minamahal, PM hanggang 8 PM ng gabi, mga minamahal, at ito po'y hanggang, mga minamahal ko, sa Webes ng gabi, ang ating programa. Marami po tayong mapupulot na mga aral dito, mga minamahal, para maunawaan natin kung ano ang tamang paglapit sa Diyos, mga minamahal, ano ang tamang pagtawag sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ang Diyos po ang magpala sa inyo, mga minamahal, ng mga banal na salita ng ating mahal na Panginoon. We are blessed among the blessed dahil hindi tayo nang hula, mga minamahal, kung sino ang Diyos na ating pinaglilingkuran. In God, in Himself, mga minamahal, siyang nagbukas ng ating puso at nagpakilala sa atin kung sino siya. Gaano siya kabuti, gaano siya kamapagpala, gaano siya kabait. Kaya tayo pong mga naglilingkod ay totoong pinagpala. Ikaw, mga minamahal, kung patuloy kang maglilingkod, patuloy mong tatanggapin ang mahal na Panginoon, ang Diyos naming nakilala ang siyang magpapakilala sa iyo kung gaano siya kabuti at kadakila. Lumapit po tayo sa banal na harapan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Tanggapin po natin ang ating mahal na Panginoon bilang Diyos, Hari at dakilang tagapagligtas. Sumunod po kayo sa aking panalangin. Sabihin po ninyo, mahal na Panginoong Hesus, ako po'y narito sa iyong banal na harapan. Nagsisisi sa aking mga nagawang kasalanan mula sa aking pagbabata hanggang sa mga oras nito.
Linisin mo, Panginoon, ang aking puso, ang aking isip, at ihugasan mo sa magitan ng iyong banal na dugo na umago sa krus ng Kalbaryo. Tinatanggap kita bilang Diyos, Hari at tagapagligtas. Isulat mo ang aking pangalan sa aklat ng buhay, kasama ng aking buong sambahayan. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Mga minamahal, kami po'y manalangin para sa inyo. Mapagpalang Diyos, Ama namin sa langit, pagpalain mo po ang aming minamahal ng mga kababayan, kung Luzon, Visayas, kung Mindanao. Bigyan mo po sila ng pagkakataong makilala ka, pagkakataong mapaglingkuran ka, sambahin ka sa Espiritu at katotohanan. Kabagan mo sila, Panginoon. Isulat mo kanilang pangalan sa aklat ng buhay, kasama ng kanilang buong sambahayan. Iligtas mo sila habang may oras pa, habang may panahon pa, mahal na Panginoon. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Meron tayong 4 na reglamento ng kaligtasan. Ang una ay ang pananampalataya. Patuloy pong makinig sa ating mga programa at dumalo sa ating malalapit na mga outreach, mga minamahal, at ganoon din naman upang patuloy natin marinig ang salita ng Panginoon sa magitan ng ating pakikinig, ay magkaroon tayo ng karagdagang pananampalataya sa ating mahal na Panginoon. Ang pangalawa ay ang pagsisisi, godly repentance and heartily devotion unto the Lord. Yung taos-pusong pagsisisi, hindi lamang mula sa ating mga labi, kundi pagsisising mula sa kaibuturan ng ating mga puso. Ang pangatlo ay bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus, at ang pang-apat ay bautismo sa magitan ng banal na Espiritu Santo. Ang Diyos ang magpala sa ating lahat para po sa ating minamahal na mga kapatid na patuloy pong umaantabay sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoon. Tayo po idadako sa ating mas healing. Mga minamahal, ilagay po ninyo ang inyong kamay sa ating TV screen, sa screen po ng ating mga cellphones, at tayo po sumunod sa ating mga pananalangin. Mga minamahal, sawayin po natin karamdaman, gumaling, problema, malutas sa pangalan po ng ating mahal na Panginoon. Amang banal Diyos sa dakila buhay, papagpala sa matamis at makapangyarihan mong pangalan Kristo Jesus. Sa mga oras dito, narito kami mahal na Panginoon sa paunang panalangin ng mga pastor. Iunat mo, Panginoon, ang iyong mapagpalang kamay. Ano mang karamdaman ng Diyos na kanilang taglay kung magpagaling. Ano mang problema kung magbigay ng kalutasan sa pangalan ni Jesus. Cast out right now and bind the power of darkness, demons of doubts, demons of pride, demons of carnality, stubborn spirit, abortus, begun sickness, be healed, infirmities cast out, demons of leukemia, cancer, TB, diabetes, anumang uri ng karamdaman naming taglay sa pangalan ni Jesus. Mga problemang pamilya, problema sa trabaho, problema sa pinansyal, ikaw magpawi sa pangalan ni Jesus. Bless us, O Lord, in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Pagpalain tayo lahat ng ating pinakamamahal na Panginoon. Mga minamahal, salamat sa dakilang biyaya, tagumpay ng banal na programa ng ating mahal na Panginoon. Patuloy po gabi-gabi ay antabayanan po ninyo ang banal na programang ito, mga minamahal, upang patuloy po ang pagpapalang espiritual ng Panginoon ay pumasok po sa inyong mga tahanan at pumasok sa inyong mga puso, at matuto tayong mamuhay na kaaya-aya sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Ang Diyos pong magpala, tayo po dumako sa ating closing prayer. Mga minamahal, idalangin natin ang pag-iingat at proteksyon ng ating mahal na Panginoon. Mapagpalang Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa matamis at makapangyarihan mong pangalan Kristo Jesus, salamat sa matagumpay naming naidaos, banal mong programa sa gabing ito. Salamat sa mga banal mong salita, mahal na Panginoon, na tinuruan mo kami, mahal na Panginoon, sa aming totoong pagsamba at paglapit sa iyo sa Espiritu at katotohanan. Ama, dalangin namin sa oras na ito, mahal na Panginoon, sa aming pansamantalang paghiwa-hiwalay, hiwalayin mo ang aming pisikal na katawan, ngunit isahin mo ang aming puso, ang aming damdamin sa pag-ibig, mahal na Panginoon, pagluluwalhati sa iyo. Mahal na Panginoon, pagpalain mo kaming lahat sa pangalan ni Jesus. Bless us, O Lord, bless us in the mighty name of Jesus. Purihin ang ating mahal na Panginoon, luwalhatiin po, minamahal ang kanyang dakila at banal na pangalan, at hanggang sa muli po sa dako ng sa studio, mga minamahal ating technical site, mga minamahal sa ating beloved brother Aljo Dugos, at ito po ang inyong abang lingkod, mga minamahal, beloved preacher brother Jojo Abad, ang nagpapaabot ng pinakamataas na papuri, pagluwalhati at pagsamba ay tanging sa ating mahal na Panginoong Jesucristo po lamang. God bless us all. Amen and amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord.
lahat ng bagay, lahat ng iyay, likha ng iyong kamay. Pinupuri kita, sinasamba, dakilang Diyos, dakilang Diyos. Pinupuri kita, sinasamba, dakila ka, Panginoon. Kalikasan, kung aking pagmalasin, iyong likha ang bawat pananim. Nagulita, krus doon sa Kalbaryo, namatay ka dahil sa